bagong tune in ngayon. Welcome po sa lahat. Welcome po kayo lahat dito sa salita ng Diyos, ating pagsalungan. So, kahapon po, ang naging topic natin is about sa kaligtasan. Ano po ba yung kaligtasan? Sino ba ang maliligtas? Bakit kailangan maligtas? At nawawala ba ang kaligtasan? At ito po ay sagot ng ating mga kapatid, brothers in Christ, na pamakita ng Panginoon at nasagot Panginoon. Sa topic po natin ngayon is with regards to order of salvation. So sa ating pagpapatuloy po, gusto pong welcome mga kuyas, si Jay, si Kuya Alan, si Kuya Joe. Isang mapagpalang po si Kuya. So bago po tayo patuloy, let's have an opening prayer. Aming Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, we acknowledge your holy presence, and Holy Spirit. Thank you, Lord, for this day once again, for your faithfulness. Hindi ay kapag kami narito, Panginoon, sama-samang pagsaluhan ng iyong salita, hindi matuto ang iyong pagkatuan. Pagsaluhan po ang iyong pong mga anak, narito at ang mga makikinig ng Lord, Panginoon, sa lahat ng mga pansamantalang tahanan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Tayo po sa order of salvation po, mga kuya po sa pag-aaral natin ngayon. Ano po ba ang tamang kasunod ng kaligtasan ng mga kuya? Order of salvation sa Latin word, it's familiar, ordo salutis ang tawag. Or sa terminology term, soteriology. Ibig sabihin lang yan, order of salvation, pagkakasunod-sunod ng salvation. Although ang ginamit ang word na order of salvation, tamang-tama, saktong-sakto to kasi kahapon, na-highlight natin kung ano yung kaligtasan. So yung sabihin natin yung order is, sinabi yun not in the sense na may step-by-step. This is logical order. Spontaneous to. Kasi ang Diyos, nasabi na rin natin last time, hindi siya bound sa time. Hindi siya bound sa time. So, it is pre-existence, coexistence, and self-existence. Yan ang attribute ng Diyos. So, ang sinasabi kasi dito is yung mga role ng ating triune God. There is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We are serving and worshiping the triune God. God in three persons. One God in three persons. And sabi pa sa theological term, hypostatic union. So napakahalagang alam natin yung value ng doctrine na to. Kasi, ano ba, pag tinanong ka na ito, lalo na pag may mga nagtanong sila ng mga reform, tulad natin, tanongin ka bigla, ano ba, kahit matagal ka na sa church, hindi mo pala ito inaaral. Tanongin ka, ano ba ang ordo salutis mo, brad? Or ibig nga sabihin, ano ang order of salvation, brad? Ibig sabihin, tinatanong ka niya, paano ka ba naligtas? Tinatanong ka ng ganon. Eh, hindi mo alam. Mahirap yun. So, mahalaga na ito, kaya tayo na ito ngayon, pagsasaluhan natin, aalamin natin yung mga role ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Napaka-liwanag, napaka-mahalaga na malaman po natin yun. Dahil this is very important sa ating pong Christian life. Upang pag tayo man ay nagbahagi ng salita ng Panginoon, alam natin in a orderly sequence na ating papaliwanag ng maayos sa mga nagtatanong sa atin. At doon tayo tinawag, we must be ready to teach the word sa mga nagtatanong sa atin lalo na. So kuya, nasabi nyo nga po na ang order of salvation, kailangan natin malaman yung triune God, which is God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ngayon kuya, ano po ba yung role ng God the Father dito? God the Father.
Send the Father, ang role niya which is napakahirap unawain din sa ating kaisipan at marahil sa kaisipan din na marami. Na before the foundation of the world, na meron ng pinili ang Diyos na maligtas. So, dahil siyempre, hindi naman natin alam kung agad kung saan na tayo ipinili natin ng Diyos na maligtas. Hanggang sa dumating yung time na may nagpapahagi sa atin ng salita ng Panginoon, and then after that, nagsuko tayo ng ating sarili. And then that time lamang natin nalaman na pinili pala tayo ng Diyos. Kasi nga, base doon sa ating mga napag-aralan, patay tayo. So wala tayong kakayanan na lumapit sa Diyos. Kasi siya yung may unang-unang may kakayanan na kailangan muna na piliin tayo. And then after that time when nakakarinig tayo sa salita ng Panginoon, doon pa lamang niya tayo ika nga ay kumbaga yung spirit natin mare-regenerate saka natanggapin yung ng mga Panginoon. So mahirap, sabi nga, mahirap sa kaisipan ng mga tao at which is siguro sa ibang mga kung pinili ako ng Diyos, paano yung iba? Yun ang nagiging, siguro laging nagtatanong nila, unfair naman ata sa Diyos. Kung meron gano'n. But from the beginning, hindi natin naman pwedeng questionin ang Diyos. Yung Diyos siya di ba? Ito yung gusto niya Kung pinili niya ako, salamat. Pero kung wala, hindi ako pinili Diyos. Sorry. So, sa ano lang po sa sa mga videos natin. So, ang tanging maliligtas lamang, hindi pinili ng Panginoon. Pinili ng Panginoon. Dagdag ko lang, Kuya. Sorry, Kuya. Kanina yung pinaka-supporting verse natin sa study of order of salvation, the chain of, the golden chain of salvation is yung Romans 8:29 to 30. Hindi ko na-recite kanina. Ang sabi doon, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. So, tandaan niyo po yan, Romans 8:29 to 30. Yeah. Ikot ko lang kaya yung verses sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 30. Sabi doon, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpupanan ng Espiritu sa pananampalataya sa katotohanan. So sabi doon, buhat pa. Pagkakahirang buhat pa ng pasimula. So ibig sabihin, ako hindi pa man siguro nagliliguan ng aking mga magulang noon. Pinili na ako ng Panginoon dahil nga lamang. Siyempre, sabi ko kanina, hindi ko alam. Until na dumating yung time na talagang so kasi siyempre patay na tayo. So, dagdag ko rin yung Ephesians 1:4. Sabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love, He predestined us for the adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. So, bago pa, yung sinasabi ni yung role ng Father, na before the foundation of the world, God chooses us. And according to His will and purpose. Ngayon, hindi natin alam kung sino yung mga pinili. Yun ang business naman. Hindi na natin Magpasalamat na lang tayo. Tsaka mo lang naman malalaman na bigili ka. Pag na-born na rin ka na. Babalik ka na, born din ka na. Tsaka mo kaya nasabi na yung spiritual things is maunawaan lang ng spiritual man. Sabi sa Christians, di ba? First Corinthians 2:4 na pagkasa na kawalan. First Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya
at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasan ayon sa Espiritu. So, yun. Kung wala ka talaga sa spirito, Mm. wala ka pa na born again, hindi mo maunawaan yung predestination na sinasabi o yung pagpili ng Panginoon na malinaw naman dito sa Ephesians 1:4. Mm. Wala. Yung maliwanag po. Maliwanag po sa lahat yun na pinili ng Panginoon, yun lang ang maliligtas. So, di tayo maliligtas hanggat hindi tayo nagbubuhay. Yes. Amen po. Tsaka andyan yung pinaka-hot na argument sa pagpili na, sabi nga, ay unfair pala ang Diyos nyo. Marami nagsasabi nga, unfair pala ang Diyos nyo. Actually, unfair siya, yes, sa sarili niya. Dahil kung magiging fair siya, ay walang mapupuntang langit. Kaya magpasalamat ka na at pinili ka pa. Dahil wala talaga siyang pipiliin talaga dapat. Wala siyang mapili. Dahil siya na rin ang nagsabi, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So naging unfair siya sa sarili niya, hindi sa atin. Kung may nakausap ako dyan na naniniwala siya sa double predestination. Yun yung dilemma. Sabi niya, yung ang Diyos may pinili papuntang impyerno, ang Diyos naman may pinili papuntang langit. Sabi ko sa kanya, lahat tayo, walang double predestination. Kasi lahat tayo is papunta ng impyerno. Guli-guli yan, guli-guli. Lahat tayo papunta ng impyerno. Ngayon, ang Diyos, namili siya lang nung pupunta sa langit. Hindi siya namili na papunta sa impyerno. Dahil nga yung destination natin is impyerno talaga. So, walang injustice sa Panginoon. Yes. Yung isang grupo ng people, dalawang grupo yan yung regenerate tsaka unregenerate. Yung isa is pinili niya para maligtas. Binigyan niya ng mercy, ng grace. Yung isa naman is binigyan niya ng justice. So walang injustice. Walang hindi patas, walang ipatas, hindi unfair ang Panginoon. Walang injustice na nangyari. Kasi yung isa is mercy and grace na binigay sa justice. Yung isa is justice, so walang injustice sa Panginoon. Walang double predestination. Maganda palinaw sa atin. Kasi yung logic na lalabas sa kaisipan ng tao. Pero our mind is, ayan, maliwanag. May mga supporting verse tayo dyan na walang injustice sa Panginoon. Dahil kung isi-serve niya talaga yung justice, impyerno nga talaga tayo. Kung magiging fair talaga siya, impyerno tayo. Sabi niya, walang humanap sa Diyos. Kaya nga maliwanag yun dyan. Pag naiintindihan po natin ng gusto yung John 3:16, yun talaga. Makikita mo yun. Binigay niya ang bugtong na anak, ang kaisa-isan. Binigay niya, kumbaga binigay niya yung kanyang sarili. So, okay mga kuya, okay, dahil nalaman natin yung role ng God the Father, how about the Son? Role naman ng the Son? Yung God the Son, nalaan naman natin na siya yung tumubos natin. So, Father to the choosing, and then the redemptive work, di ba? Okay. Yung pagkapako sa cross, ay yung Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dun sa John 3:16, di ba? Kaya nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan. Kaya sinugo niya ang kanyang bukong anak. Kasi mong manampalataya dito, ay meron ng buhay na walang dun sa work o sacrifice ng Panginoon. Kaya ang sabi niyo dun sa John 6:39, Karasa na kaya sa Tagalog, basahin po natin John 6:39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman kundi ibangon sa huling araw. so yun malinaw. Diba? Yun yung role ng Panginoon na ma-secure yung salvation ng bawat binigay o pinili ng Ama sa Kanya. Na nung napako siya sa krus, hindi siya nagpapakasakali na
bahala kayo. Yung sakripisyo is ayon sa kalooban ng tao. Kung maniniwala ka, ligtas ka. Kung hindi ka maniniwala, hindi ka ligtas. So, yung sakripisyo ko is nakadepende doon sa pagpili ng tao, hindi ganun. Okay, kuya. So, para mas malinaw ko sa lahat. So, ibig sabihin, namatay ang Panginoong Jesus, hindi sa lahat. Oo, siyempre. Ito, make it clear Oo, na. tama. Matthew 1:21. Siyempre. Okay. Matthew 1:21. Hindi sa lahat. Pinili lang. Ibig sabihin, His people. His people. rather sin. Kaya sinasabi ko, nung nasa krus siya, o dinanas niya yung paghihirap na yun, sigurado siya dun sa mission niya. Hindi siya nagbabakasakali na kung may tatanggap o wala, bahala na. Hindi ganun. Kung hindi, sinicure niya yung kaligtasan ng mga pinili ng Ama. Yung mga tao yung binigay ng Ama. Kaya sabi ng Panginoon, wala akong naiwala kahit isa. At sila rin yung bubuhay ko sa huling araw. So yung mission ng Panginoon, kaya sinabi na, it is finished. Diba? Hindi yung mag-activate yung purchasing power. Kasi sabi nga, nung pagkapako sa cross is, binili tayo ng dugo ng Panginoon eh. At nung binili tayo ng dugo, hindi na nagbibenta ng dugo ang Panginoon ngayon. Tapos na yun, doon sa cross. Kaya pag tinanggap ng sasabihin ng iba na nakadepende sa tao, yung gawa ng Panginoon sa cross, na pag pinapalatayaan ko yun ngayon dahil sa gusto ko, diba, ako yung merong kakayanan na pumili sa Panginoon, ibig sabihin, yung purchasing power is ma-activate. Kada may pipili, doon lang ma-activate yung purchasing power. Ibig sabihin, hindi pa complete. Nung sa cross, hindi pa tapos. So, ibig sabihin, nagpakasakali ang Panginoon sa cross na inilaan niya sa tao pagpili kung maliligtas siya o hindi. Diba? So, once the cross, when Jesus Christ said, it's finished, wala siyang naiwala kahit isa doon sa mga hinirang ng Diyos. sabihin kahit yung mga susunod nating generasyon. Kahit yung mga susunod na henerasyon, covered yung dugo ng Panginoon. Diba? Bayad na. Bayad na. Kaya nga yung natin, yung salvation natin is may tinatawag na historia. Historia salutis. Which means history of salvation. Yes. Past, present, and future. Past, positionally, pinili ka ng Panginoon, ligtas ka na. Diba? And present, yung salvation natin ngayon na pinamumuhay, diba? Yung sabi nga ni Joey na progressive sanctification. Diba? And then yung future, glorification. Dahil yung ordo salutis and then historia salutis. Yes. Very important. Very important what Jesus will do to us in the future, which is will raise us up in the last days. So dapat malinaw yun. Ngayon may dilema, paano kung hindi ako pinili ng Panginoon? Dilema. Yun ang dilema. Tsaka mo na problemahin yun. Ang problema ito ngayon ng tao, ngayon narinig mo, si Jesus Christ namatay sa krus dahil sa kasalanan, manampalataya ka. Diba? Kasi yun ang utos eh. Kaya nga ito yung layo natin na usap-usap at pagsalita ng Panginoon. Kasi from the very beginning, hindi naman talaga natin alam kung sino pinili. Yes. So yung kahit sila, yung morning and then tanghali, ipianin, and then gabi, Para sa ulit na po rin. lahat na naman doon. So kumbaga, ang ano lang natin, partilan na to, bigyan talaga yung salita ng Panginoon. So ang choice, nasa kanila na. Kaya nga laging inaano sa atin, yung Hebrew kung narinig din yung salita ng Panginoon, ginawusap sa inyo ang salita ng Panginoon, yan ang patigasin ng puso. So yun talaga ang purpose natin. Saka doon sa mga nagtatanong na paano kung hindi ako pinili, the fact na meron kayong nararamdaman na kabigatan sa inyong mga puso is mag-ano talaga kayo, mag-ano kayo sa salita ng Panginoon, manalangin kayo. Dahil the fact na nararamdaman niyo yan is meron kayong sa inyong kaligtasan. May magandang magandang indikasyon yan na may concern kayo sa inyong kaligtasan. Di ba? Mag-aral na tayo ng salita ng Panginoon, alamin natin. Yung napagabag ka, Napagabag ka. hindi ako pinili. Oo. That moment is
dapat lumapit ka na sa Panginoon. Oo. Dahil na yung Yes. conviction ng Holy Spirit. Yes. Ang importante, magsaliksik ka talaga. Saliksi ka. Kasi yung mga tao naman na hindi binili, walang pakialam na. Yes. Kaya sabi sa 1 Corinthians 2:14, di ba? Na yung taong nasa laman is walang pakialam sa mga bagay ng Espiritu. Yung katotohanan na sinasabi mo na nag-concern ka dun sa spiritual life mo na paano hindi ka pinili, kasi concern ka dun sa destiny mo, dun sa next life mo, di ba? Concern ka, kung pinili ako hindi ako, worried ako. Yan na yung point na naungusap sa iyo para sa Espiritu. And then magsaliksik. Magsaliksik. Tama. So mga kuya, dahil nalaman natin yung role ng God the Father na sinasabi na the God the Father is chosen us, the Son is redeeming us. Okay? So ano man po yung role ng Holy Spirit? Okay. The role of the Holy Spirit is to regenerate us. Regeneration yung part niya. So God the Father chose, God the Son redeemed, then the third person of the triangle is to regenerate. So nandaan natin yung pagka-order niya. So siya yung mag-regenerate. Ano ba yung salitang regenerate? Siya yung mag-activate. Revert pala, mali yung activate kasi kanina pala. Siya yung mag-revert, yung bubuhayin kanya. Sa Titus 3:5, yung pinakamalinaw na verse na nakita ko dyan. Pakibasa basahin mo sa English, basahin mo sa Tagalog. Yung maganda rin sa English. Ang sabi, ito, Titus chapter 3, verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sa Tagalog, Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbubugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. and mind it, yung salitang renewing, ginamit yan yung renewing, regeneration and renewing. So binigyan din yun sa Greek word anakainosis na ang ibig sabihin, combination siya ng again and new. So the word suggests a renovation, restoration, transformation, and a change of heart. At the same time, yung sinasabi sa Romans 12, 12:2, the renewing of your mind. Kaya di ba, ang nagpapaunawa sa atin sa Bible, nagkaroon din tayo ng interest sa mga spiritual na bagay, ay ang banal na spirito, role ng Holy Spirit yun. Siya ang nagbibigay liwanag, nag-illuminate sa atin ng salita ng Panginoon. Without the role of the Holy Spirit, na nananaan pa sa atin, kaya hindi na talaga mawawala yung salvation eh. At yung Holy Spirit, hindi mo na kailangan welcome. Kasi nananaan na nga eh. 1 Corinthians 3:16 and then chapter 6 also ng 1 Corinthians. Maliwanag, pinagdidiinan ni Apostle Paul yun sa mga church. Which is tayo. Tayo ang banal na templo ng Diyos. Tayo mga tao. Nananahan sa atin yung banal na spirito. Kaya napakahalaga na alam natin yung kung sino tayo bilang isang Kristiyano. Kaya tayo nagiging banal dahil nasa atin din ang banal na spirito. Sumasa atin. At marami pa tayong makikita ang aral ng tungkol niyan. So, So yun nga, yung sa tatlo na yun, kaya mahalaga yan eh. Sabi ko nga kahapon, yung Holy Spirit mismo yung magsisilta sa atin. May tataknin lang tayo eh. Kaya yung kung sinasabi mo na talagang pinili ka ng Panginoon, hindi pa pwedeng hindi tayo mabubuhay na tayo sa pagkakapili niya o sa pagkakatawag niya. Kailangan ika nga ay laging binabanggit dito yung nandoon yung progressive sanctification natin na tuloy-tuloy. So balit, yun nga, kaya nga saan na sinabi ko kanina na kung saan ang role natin dito ay ihayag lamang yung salita ng Panginoon. Kaya po, sabi nga, hindi ko naman talaga ika nga ay amoy mamimili ka ng Diyos. Kasi sabi ko kung ano nakaraan,
ako yung iba yung dati ko palataya. And then after that, nung dating ko dito, okay, nangaral, salitaan, kung naano ko, naunawaan ko, pero that time na pala, nungusap sa akin yung Panginoon. Nakakalungkot kasi sa panahon natin ngayon, kahit alam na natin yung katotohanan, isa may mga pagkakataon na natatakot sila, o kaya tinubulag-bulag agad. Kasi sasabihin nila, nakatakot sila na sa kanilang pamilya. O kaya kung halimbawa, baka maghiwalay silang mga kasawa, o kaya baka mawalan na ako ng mga kaibigan. Ngayon, ano ba ang gugustuhin natin? Mawala yung mga taong ito o mas mawala sa atin ng Diyos? Which is, nangyari rin yan yung during that time nung ang Panginoong Jesus ay may pinagaling na isang bula. Doon sa John chapter 9. So, kinumprontan nila yung bata. And then, yung mga magulang, sa takot nila doon sa mga religious leader, at niya, bakit hindi nila talagang nasa tamang pag-iisip nila? So, which is, minsan nangyayari sa akin ngayon. Kahit naririnig na nila o nalaman nila yung katotohanan, dahil may takot sila sa kanila, mas pinatatakutan pa nila yung mga taong malalapit sa kanila kaysa sa Diyos. Kaya yun ang pinasasandakan, di ba? Sabi nga, pero unless na lamang kung talagang nakadistinct sila, na talagang pinili ng Diyos, whatever the cause. So, May mga questions pa tayo? yung mga katanungan ko ba? Wala So, pa. wala pa. So, Isip Umiisip pa sila. So, malinaw po sa atin na yun nga yung role ng bawat isa, God the Father, sa Holy Spirit. So, kailangan lang natin na gawin yung human responsibility natin para yung mga taong hindi pa nakakakilala sa tunay na Panginoon at magkaroon din sila ng salvation. Yes. So, napagano po ng ating topic sa regards to order of salvation. Pero nga, napakahirap nating unawaan ang mga bagay na ito. Kasi nga, kumbaga parang sa iba, parang magiging unfair naman nga ata. Pero yun nga, lalo sa exam nga kanina. Pero sa Diyos pa nga, unfair. Wala sa akin, ikaw, pero ang Panginoon, siyempre ang tayo lang. Unfair. So, wala po tayong katanungan. Wala pa. So, yung nabanggit ni Kuya Aldo kanina, good point yung kuya, yung human responsibility. So, again, let me remind our viewers na tayo, kasi kahit nga ignorante ka pa sa salita ng Panginoon o wala kang interest, tayo, sinabi sa Romans, binigyan tayo ng conscience ng Panginoon. So, kapag ano natin yun, nagkaroon tayo ng realization na alamin yung katotohanan, alamin talaga natin. Ito nga, mag-aaral tayo. Yung mga narinig nyo yung mga term dito na order of salvation, may point sila. Ganun, sige, mag-aaralan ko nga. Gawin natin yung responsibility na yun. Hindi natatapos. Hindi natatapos yung dito. Mahaba ang pag-aaral. Pag-aaral. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa Acts 17:11, diba? Pakibasa na ko yan, mga Bereans. Sabi doon, the Bereans are more noble. 17:11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So sabi, mararangal yung mga taong nag-review. Yes. Diba, sa panahon namin, nag-review ng mga kanilang napakinggan. Hindi lang basta sila, ay, order of salvation, no? Tama yun, diba? Hindi namin ini-impose na tama to, which is tama naman. Hindi namin ini-impose na ito yung dapat yung paniwalaan ng todo. Dapat pag-aralin mo yung diba? Sabi niya po sa Pablo, marangal yung mga taong ganito na chine-check kung tama ba yung sinasabi nung nagtuturo. Diba? Kaya lagi ang sinasabi na yung kung ano mang relihiyon na kung saan ka man naroon, saliksikin mo. Hindi rin basta saliksikin mo yung relihiyon mo. Diba, tanungin mo sila, o tanungin mo yung sarili mo, kaya sabi mo na nasa tamang ba ang religion. Yes. Kaya napaka-importante yung private time natin para mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yan napapalitan
Yung isang oras ng pag-aaral. Mag-decide agad, binigyan tayo ng discernment. Tsaka itong isang oras na to, is just an overview lang eh. Overview lang to, kung napaka-exit ng oras. Mas malalim pa yung pag-aaral dito sa order of salvation. Kaya makikita mo na meron talaga silang mga role, Father chooses, then Son, do the redemptive work, and then the Holy Spirit generates. Kaya sabi ng Panginoon sa John 14, and 16, sabi niya, I will send another comforter. Di ba? Sabi niya, aalis ako, pero dati, kaya nung yung mga apostol, yung kasama nila ang Panginoon, kaya marami silang hindi naunawaan eh. Na kailangan pang i-explain ng Panginoon sa kanila. Yes. Di ba? Na kailangan pang i-explain sa kanila ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, doon yung sa John 14, 17, or John 14, 26. Pakinggan. Datapwat ang mga alim sa mga tuwing bagay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at ng lahat ng sa inyo yung aking sinabi. Ayan, sabi, pag wala ng Panginoon, kasi nung nandiyan pa yung Panginoon mismo yung tuturo sa kanila. I-explain ng mga parables, kung ano yung nangyayari sa Panginoon. Kaya ang sabi ko sa Luka 18, Luke 18:34, pagkatapos explain ng Panginoon na kailangan maghirap ng anak ng tao, kailangan yung mga tayo mabuhay. Anong sabi ng mga apostol? 18:34, galan. At wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito at ang sabi nito ay nalingid sa kanila at hindi nila napagtalastas ang sinabi. So, di ba sabi, nakalingid pa sa kanila, nakatago. Dahil wala pa yung Holy Spirit. Di ba? So, pagdating ng Holy Spirit, wala na ang Panginoon. Imagine, wala na ang Panginoon. Pagdating ng Holy Spirit, wala na ang Panginoon. Patay. Tsaka sila naging bold para magbahagi ng Ebanghelyo. Tsaka sila naging matapang. Kasi yung Holy Spirit na mismo teacher nila. Everything is malinaw na sa kanila. Di ba sila Peter, ano lang sila, mga fisherman. Di ba? May isla, mga walang pinag-aralan. Tapos, all of a sudden, nagpo-quote sila ng mga verse from Old Testament. Di ba? Which is, kabisado nila. Pero, sabi nga, ng Panginoon is hindi na kailangan isipin kung ano yung sasabihin niyo. Pagkat yung banal na spirito lang, yun yung role niya, siya na yung magtuturo sa inyo. Yes, exactly. So, meron po tayong katanungan, mga kuyas. Opo, meron po mga katanungan. Unang tanong po, okay, galing kay from Bro Arlen. Ito po yung tanong niya. Kailan po ba nag-effect ang ating salvation? A, from the foundation of the world. Meron pa, ganda. B, nung namatay ang Panginoong Jesus. C, nung tumanggap ako sa Panginoong Jesus. Salamat po, God bless. All of the above. Wala pa po ulit level yan. Wala, alam ka lang kayo, ABC na. So all of the above ang all of the above. Kasi Kasi may positionally, in the past, pinili ka na, enslaved ka na. And then redemptive work, and then yung human responsibility, kailangan mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Merong timeline. Pero positionally, ligtas ka na. Hindi ibig sabihin na nung tumanggap ka lang sa Panginoon, tsaka niligtas niya. Ligtas ka na positionally in the past. Kaya sa nung yung epekto yun, kailan mo nalaman na ligtas ka na. Kailangan mo rin siyempre, nung regenerate ka. Sarili mo sa Panginoon. O, doon maunawaan na, o doon malalaman na nung pa man pinili ka na ng Panginoon, dapat ang tanong mo, Lord, bakit mo ako pinili? Diba, isa ako ng kasalanan?
So, Nagtag ko lang Kuya Aldo kanina doon sa sinabi ni Kuya Jaden regarding sa work of the Holy Spirit. Ang ganda na itong Bible na to. Nga yung the Holy Spirit sanctifies the believer. Sa 2 Thessalonians 2:13. Makibasa sa Kuya sa Tagalog. Malayo muna sa English. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in truth. Gracia lang talaga. Tagalog ko yan. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahiran sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikagliligtas sa pagbabalaan ng Espiritu sa pananampalataya sa katotohanan. So, guys, walang dagdag yung sinabi ni Kuya kanina. Nung during that time, ng mga apostol ay naging involved sa kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon. Yung sabi nga doon sa Acts chapter 16 verse 14, at isang babae na nangangalang Lydia, na nangangalakal ng kayang sulit-ubi na tagabayan ng Satira, isang masibang sa kabanalan, ay nakikinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinabihan ng Panginoon. So, binanggit dito na si Lydia, kumbaga, na talagang, madalas laging, masipag sa kabanalan. So, ibig sabihin, madalas lagi siguro siya nakikinig ng mga aral ng mga apostol during that time. So, but after that, hindi natin alam kung gaano katagal na siya nakikinig. But after that, sabi nung binuksan ng Panginoon yung puso ni Lydia at naunawaan. So, same thing marahil siguro sa atin, kaya sa mga wala pala talagang ganap na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Unless na lamang na talaga na ipauunawa ng Diyos sa atin yung kanyang salita. Never. Sabi nga ni Kuya kanina, hindi natin matatarong yung kaisipan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating kaisipan kung wala tayong ganap na relasyon sa Kanya. Kasi nga, patay tayo eh. Yung kaisipan natin laman eh. Pero yung ating pinag-usapang ito is spiritual. Pero kung nakadestinate talaga tayo na maligtas, automatically, kung minarinig tayo sa salita ng Panginoon, agad sa atin. Magmamanifest agad din sa atin. Pakaliwanag doon kasi yung doctrine of total depravity, malaman mo na patay ka talaga spiritually. Diba? Binuhay ka lang ng Panginoon spiritually. So, rin yun. Sabi nga doon sa Romans 8:5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisalima sa mga bagay ng laman. Tatapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Tatapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi niya pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. So, napakalino naman rin kung tayo ay nasa flesh, never nating talaga maiintindihan yung salita ng Panginoon. Meron pong Kuya Mo, meron pong katanungan dito. Galing kay AQ. Sabihin lang natin AQ. Question. Pag nag-suicide po ba, predestined po din siya? halos na Sinabi. parang kaya Kung tatanungin natin siyempre ang Bible, salita ng Panginoon, lahat ng bagay ay nakatakda na. Kung ang isang tao ay magpakamatay, wala siya buhay. Hindi, sabi sa Romans 8 na neither death nor life, nor present, nor future, neither angel, neither angel or demons can separate us from the love of God. At ito na muna, ang tanong ko sa dyan is clarification. Madali nga yung tanong nito, Brad. Ilugnay sa, sa predestined. Clarification. Para kilala ko. Dapat ang tanong, kung ang tunay bang Kristyano nag-suicide, is saved pa rin ba siya? Sabi nga ni John MacArthur,
John MacArthur. Tama ka. Dr. John MacArthur, grace to you, sabi niya, suicide is a grave sin like murder. Yes. However, Christians also go through difficult times, you know, and then commit suicide. Ang hindi naman titingnan ng Panginoon yung buong buhay mo. Buong buhay mo, nagtitod ka sa Panginoon. Diba? Buong buhay mo, nagtitod ka sa Panginoon. Tapos, dumating yung mabigat na problema sa buhay mo tulad ng mga yung nasusunog, di ba? Nasusunog, di ba? Namatayan. Well, siyempre, yung natawag doon na yung troubled, sobrang troubled ka sa buhay, di ba? Stress ka. Kapinagatian. Hindi tayo exempted doon. It's a grave sin, but still, it's pardonable. Kaya patawarin ng Panginoon ko, virgin ng kung tunay na Kristiyano. Kasi sabi mo, buong buhay mo, nagbubuti sa Panginoon. Tapos dumanas ka ng matinding na kapigatian, sabi ni Dr. John MacArthur. And then, it's a grave sin. Malaking kasalanan like murder. Pero hindi tayo exempted doon, sabi niya. But still, God will not look on that one moment of your life. Kaya na, suicide ito, mahinang nila. Kaya hindi siya Diyos. Pero, we have to be careful. We have to be, sabi niya, kailangan natin examine mabuti yung buhay ng tao. Kung bakit nag-lead dun sa suicide. Kasi, yung grace nga ng Panginoon is no bounds kahit yung suicide. At lagi natin tatandaan, hindi yan yung unpardonable sin. Which is, di ba, yung unpardonable sin, yung blasphemy. Yun yung kasalanan na hindi napapatawad. So, ito bang suicide, ito ba yung unpardonable sin? Hindi siya. So, ligtas yung buong tunay na Kristiyano. I hope malinaw. So, I hope malinaw doon sa nagtanong, nagsagot ng ating mga kuya. Romans 8, ang pinaka-supporting verse lang. So, meron pa akong pangatlong tanong, mga kuya. Galing kay Dr. Ir. Kung sino man yung Dr. Ir. Tama po ba na i-invite ang mga dumalo at palapitin at i-lead sa prayer? Tama po ba? Tama po ba na i-invite ang mga dumalo at palapitin at i-lead sa prayer? So, sino nga ba yung member? May nagpasimula na yan, early 1900. Inadapt yan yung sikat na evangelist na si, ito patay na rin. Paano natin yung mga pangalan. So, kami, dito sa ICF, hindi po namin yan pinapractice. Also, before, kami po ay na-reform na ngayon dahil it's unbiblical po. Sistema po yan na invento na sinasabi mo ang pangalan. Kasi ang danger dyan is parang binigyan mo lang ng false assurance yung tao. Sabi niya, ganito para maligtas. Na magsisi ka sa kasalanan. Which is, wala naman sa puso. Hindi naman naintindihan. Ang naiintindihan niya is, once I confess Jesus Christ is Lord, saved na ako. So, dala-dala yung false assurance na yun. Wala talaga yung repentance, wala yung pagsisisi, wala yung pagtilikod sa kasalanan. Kaya yung maganda yung kay Peter eh. Diba, after he preached Christ in Acts chapter 2, Jesus Christ died for the sins of the people. And then, hindi naman nagpa-altar po si Peter. Yung mga tao mismo. Sila mismo ang nabaptize. They were cut by the... They were cut to the heart. Sabi nila, kapatid, anong kailangan natin gawin mo? Diba? Walang formula kasi sinisidyos mo minsan yung tao. Through music, di ba? Malungkot na music, pahihain mo. Yung i-trigger mo yung emotions ng tao. Tapos, iimbitahin mo sa harap.
Pero hindi niya naman naunawaan yung gospel, yung ebanghelyo, yung sakripisyo, yung order of salvation. Yes. Oo. Nagkaroon lang siya ng false assurance. Na once I pray this prayer, I'm saved for the rest of my life. Which is wrong. Kaya nag-implement sa kanya. No. Nahiya na kasi hawak na sa kamay. May tumanggap ka na. Pero tandaan natin, may mga sincere. Pero since sincere talaga sila, alamin nila yung salita ng Panginoon. Diba? Kaya niya yung sinasabi, itong isang pinag-aaral natin. Alam niyo Kasi kahit dito, sa mga pagkaaral natin ganito, kahit yung Bible study ni PJ sa gabi, madalas lagi niyang ina-encourage yung mga manunoko na kahit kayo nasa sa inyong tahanan. Kung talagang sincere, pwede naman eh. Lord, nakuha ko yung salita. Ngayon, nalaman ko na talaga kung gano'n ako kasama, kung gano'n ako kasalanan. Hindi ko kilala yung tao nagsasalita na yun, but yung salita mo ay tumimo sa ating puso. At naintindihan ko kung paano pala ako kasama sa iyong harapan. So walang naganap na wala nang naganap na altar kulto. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi ka pwede magpa-altar ko, palipati na kahit na nasa sasakyan ka, nasa upuan ka, o nakakahiga ka, basta naintindihan mo sa salita ng Panginoon at from your heart na nagsisi ka talaga. And then, at that moment, doon, unti-unti lang ang makapamuhay. Kahit yung singer's prayer, yung kung simple panalangin lang, sorry Lord, I admit I am a sinner. Wala ngayon, nagsusuko ako ng buhay. Simple lang. Nanonood ka ngayon, narinig mo yung salita ng Panginoon. Work yung Holy Spirit sa'yo, pinong-fix ka. Then, kaya nga regalo rin kahit yung faith natin regalo yan dapat nanalangin ka, nagsisi ka, regalo na yan sa'yo ng Panginoon. So malinaw po sa tanong na hindi na po kailangan panagiging o ilig sa prayer. Kailangan i-explain. Kailangan i-explain na mag-explain. Maunawaan niya sa ng Panginoon, tumanggap siya, at talikuran niya yung kasalanan. Amen. Praise the Lord. So meron pong tanong dito mga kuya, from Abraham JP. Abraham JP. Tanong po, yung mga churches na nagtuturo na may ambag sila sa kanilang kaligtasan, stand nila faith precedes regeneration. As per the discussion, maliwanag na mali sila kasi clearly said na it is completely work of God. Pero, pwede ba natin sila matawag na kapatid sa pananampalataya? Sa pananampalataya, kahit kapamilya pa natin sila at doon sila sa maling doctrine ang ipapakit dito. Possible, pwede. Kahit nga sa mga Roman Catholic, mayroon talaga doon mga saint. Pero darating ang time, maalis sila doon. Kahit dyan sa mga nasa charismatic Pentecostal, darating ang time na marirealize nila yan, ipaunawa sa kanila yan ng banal na spirito. Kasi meron din kasi din sa mga grupo na yun, meron din mga tao na through repentant of their sins. Talagang sisirin, at tinalikuran yung buhay na masama. They just have bad theology. Bad theology. Pero meron talaga yung secure. Kaya sabi ni Leo, na talaga, kung nagsisik sila, afterwards, aalis sila. Reform sila. Lugar na yun. Kaya dati din mga safe sa mga kapatiran dahil yung sabi ko, pero yung tunay nagsisisi sa mga tao na yun. Kaya lang, kung komportable sila sa gano'n, hindi sila nagsasaliksik na kung ano na lang yung maling doktrina mapasok, yun ang parang nag-brainwash na. Mapanganib. Kasi ang komportable ka na. ang stand nila, binaligtad nila yung yung sa atin kasi regeneration precedes faith. Sa kanila, faith precedes regeneration. Nanampalataya ka, kaya ka na-born again. Sa atin, by the grace lang talaga, kaya ka nagkaroon ng pananampalataya. So, kapag nag-aral sila ng salita ng Panginoon, makikita talaga nila na napakalinaw ng stand nila which is regeneration precedes faith. So, bigyan talaga dapat kasi ng time magsaliksik, sabi nga. Unang-una, from the very beginning, sabi nga, patay tayo. Sabi nga sa lahat, kung paano tayo makakapalataya.
kung patay tayo. So kailangan talaga na i-rebuhan yung matuloy. Actually, napaka-ano yan eh, napaka-liit lamang. Ika nga sabi nga, gahig na lamang ang yung pag-iitan sa lumayo sa regeneration. So once na tayo na regenerate ka, it's automatic na napalataya ka. Pero yung masasabihin natin na napalataya ka na regenerate, which is, kung ano nga natin, paano mangyayari, meron tayong part sa ating, sa ating, buhay. Marahil siguro, yung sinasabing Biblia na regenerate, ito yung time na kung saan nga yung tinatawag natin ng progressive sanctification, na unti-unti tayong makakapanguhay ng naaayon dun sa ating pananampalataya. Pero which is dapat na muna talaga na ingat. Tayo binili ng Diyos, binoy niya tayo. And then after that, saka pa lamang tayo talaga nakapagpapalaya. So, malinaw po kung sa tanong. And there are thousands of supporting verse, di ba? About our Pwede po kayong umalis doon sa maling doctrine. Huwag mo na umalis. Huwag mo na umalis. Sexy mo lang. Umalis ako sa aga. Relax lang mo na dyan. Relax na ka dyan. Chill lang ka yan. Pero mag-sexy mo lang. Yes. Okay. Regarding doon sa suicide, lagi natin, para masolve natin yung solusyon doon, is lagi tayong babalik sa attribute ng Diyos na Oo nga. Hindi siya nagpapago. Hindi siya nagpapago. Lagi mo. Ang buhay ang attribute ng Panginoon. Immutable. Hindi siya nagpapago. Hindi bawi-bawi. Pag nabigyan niya. So, pero pang may time pa ba? Kita mo pa eh. Meron pang sa dalawa, apat na tanong. Okay. Tanong ulit from AQ. May kasalanan po pala na walang kapatawaran. Unpardonable. Okay. Sabi ni Kuya Jay. Katulad ng anong kasalanan ang walang kapatawaran? Yung sin of unbelief. Yun naman yun eh. Yung kay lahat ng tao na pupunta sa impyerno commit this sin. They reject the Word of God. Word of God. Diba? wala nang maihahari pa sa Yung lahat ng tao, na nasa impyerno, magpupunta sa impyerno, commit that sin. Kasi hindi na patawad yung kasalanan nila. Diba? They commit the unpardonable sin. Why? Because their sin is not forgiven. Which is the sin of unbelief. Sabi niya sa John 16, 8 and 9, pagkatasa na kapatid na kayalan. 16, 8 and 9. At siya, pagparito niya, may kanyang pusong bata ng salibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa panghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila na nagsisimpalataya sa akin. Yeah. So yun yung kasalanan, hindi mo patawad, kasi i-reject mo yung Panginoon. Diba? At hindi lang yung basta paniniwala, hindi ka niniwala sa Panginoon. Hindi mismo pati yung pamumuhay mo is against. Kasi iba yung sabi ko, natulungan ng po sa Diyos na I pray the sinner's prayer. Pamumuhay mo naman is baluktot dun sa confession mo. Sabi na Panginoon sa John 4:15, if you love me, you will obey my commandments. Diba? Hindi lang yung simple believing, but it is also obeying. So if you are sabi nga sa Titus 1:16, pakibasa na kaya natin, na sinasabi nilang kilala nilang Diyos. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakailas po pagkisa ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinatwili sa bawat gawang mabuti. So, yun, hindi lang sa kilala ko si Jesus Christ, tinanggap ko siya sa aking puso. Pero yung buhay mo naman, liko, it's denying what you are professing. It's denying the Lord Jesus Christ. It's rejecting His commandments.
It is also a sin of unbelief. So, yun yung unpardonable sin. Malinaw na yung sagot sa doon kay from AQ. Okay, may tanong pa, kuya. God, from Brother Mark Arca. God helps those who help themselves. Is it in the Bible? God helps. God helps those who help themselves. Parang conditional kasi. Is it in the Bible? Para ano yan eh. Do your best. Do the best. Iniba lang nila yung package eh. Kasi grasya nga eh. Pero may sinasabi na tayo human responsibility. Pero kasi nga, pag naligtas ka na, imposible kasi yung work kasi ng Holy Spirit, yung fruit ng Holy Spirit, magmamanifest at magmamanifest sa yan. So, siya rin ang nagbibigay sa iyo ng siya encourager na tawag sa kanya. Siya ang nag-encourage sa iyo, siya ang nag-comfort sa iyo. So, magmamanifest sa iyo yung mga fruit doon. At walang Kristiyano ang hindi magiging responsable sa mga gawa niya. So, question number rin, yung mga taong, basa na lang tayo sa 116. Para Sinabi rin sa James, napatay ang pananampalataya ko lang gawa. Di ba? So, hindi po yun. Hindi kami okay dyan sa quote na yan. Kasi conditional eh. Conditional ang dating. Dapat tutulungan ka ng Panginoon kung tutulungan mo sa sarili mo. Tinulungan ka pa ng Panginoon. Kaya nga tinutulungan mo rin sa rito. So, okay, yun na lang po ang last question dahil time na po na. Tapos yung time natin. Bukas na lang kayo sasagot. So, doon sa mga tanong po, okay, meron pong dalawang tanong na bukas po, sasabihin ko natin yan. Mr. Lord, sa inyo na lang. Time na. Save mo lang, Brad, para bukas i-continue natin. Okay, salamat. Okay, praise the Lord. Sana po sa mga viewers natin, nawa natin yung order of salvation na topic natin ngayon. So, uli po, bukas sa ating pagsalisik-uli sa salita ng Panginoon, kayo po siya lang po ang bago sa lahat. So, let's have a closing prayer. Yeah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po kayo sa araw po ito. Nagulit po Diyos ay kami po ay nakapagbahagi ng iyo pong salita, Panginoon, tungkol sa pagkakasunod-sunod po ng kaligtasan po. Lord, maraming salamat po o Diyos na naunawaan po namin ang po o Diyos na iyo pong pinili at pinabanal ng iyo pong banal po Panginoon susugat. At sa pamamagitan ng iyo pong Santong Espiritu po Panginoon, hanggang ngayon po o Diyos na pinapapatuloy po Panginoon sa iyong pagkakataon po sa amin na magpakabanal na po God. Although sa aming pong sarili na sabi mo, be holy, but yung sa aming pong standard na karauhan, hindi po namin po kaya. But ang aming pong direction po po ay Diyos ay nandun po sa iyong pagkakataon po Panginoon sa amin. Lord, dalangin po namin po Panginoon God sa mga nakapanood ng segment nito o marahil po sa mga kapanood pa rin po, Lord God. Lord, dalangin po namin po Diyos na buksan niyo rin po Panginoon ang kanila pong kaisipan po Diyos. Lord, hindi po namin alam kung sino nga po ang nakatalaga upang maligtas o Diyos. Ang aming lamang pong dalangin, ang aming lamang pong layon kung bakit rin po ay namirito o Diyos ay dahil nga po Panginoon o God na kung saan ay maibahagi ang kaligtasan ng tanging sa iyo lamang po Panginoon Jesus na mumula o God na higit sa lahat ay kami po ay pagbase sa iyo pong salita. Hindi lamang po sa aming sarili pong pagkakaunawa o Diyos dahil kulang po kami sa kanan ng Panginoon. But dahil na lamang po sa iyo pong wisdom, through your word, Panginoon o Diyos, Lord, nagkakaroon po kami ng lakas at tapang na may bahagi po Panginoon o God ng iyo pong salita o Diyos. Lord, dahil sabi po Panginoon na kung saan dahil mahal mo po kami at mahal mo rin po yung mga taong ibinigay mo po sa amin. Kaya hanggang ngayon po o Diyos, ay patuloy po kami na nangangaral ng iyong salita o God. Hindi lamang po sa mga oras po ito, kundi o Diyos, yung pong sa tanghaling segment din po, kay Kuya Arnel, at din po sa hapon kay Pastor Jan, Panginoon Lord, laging ang conviction niya po, laging ang pag-iusap niya po sa mga tao, o Lord God, ay kung saan nga po o Diyos ay magsuko na kanila pong mga buhay
sa inyo, Panginoon, O God, dahil tanging sa iyo nga lamang po, O Diyos, ang kaligtasan. Hindi po sa amin, Panginoon, marahil kami lamang po, O Diyos, ay daluyan po, Panginoon, O God, ang mga bagay kong ito. At the very beginning, and then, Panginoon, ikaw pa rin po, O Diyos, ang may kakayahan ng Panginoon na baguhin ang kanila po mga puso, O Diyos. At kung talaga nga po, Panginoon, na sincere po, O Diyos, sila sa pagsasaliksik ng iyong pong salita at malaman po ang katotohanan ng Panginoon, O God, Lord. Sila na mismo rin po, O Diyos, ang gagawa ng pamaraan upang talikuran po nila, O Diyos, ang gawa po nila ang maling pananampalataya na kanilang kinalakan, O God. Ito man nga po, O Diyos, ay maging daan upang sila po, O Diyos, ay marahil ang kanila pong pamilya ay hindi magkaunawaan. But Lord, marahil siguro sa mga nananampalataya ay mas nanaisip pa nga po nila ang mga bagay po ito kaysa naman po, O Diyos, na kami po mawalay po sa inyo, Panginoon, O God. But one thing more, Panginoon, hanggat maaari, O Diyos, na ang buong sambahayan po namin, O Diyos, ay maligtas, Panginoon, at maunawaan ang katotohanan, O God, na nagmumula sa iyong salita. So, salamat po muli sa araw pong ito, O Diyos, at hanggang sa muli po namin pagsalusaluhan ang iyong pong salita. Kailangan po namin, O Diyos, na may patuloy ka po, Panginoon, mabigyan ng pagulatian at kapurihan, Panginoon, O Diyos, sa ating buhay. Salamat po, Mas. Ito po, Panginoon, Amen. Amen.